Magandang araw mga amo at welcome sa Kalye Topics. So sa video na to ay pag-uusapan natin o kukomentuhan natin itong kaguluhan sa Iran at itong malakihang pagtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. So bago tayo mag-umpisa ay nais ko munang makiusap sa ating mga amo na baka pwede lang na paki-like at paki-share itong video na to at kung hindi naman nakakabigat ay paki-follow na rin o paki-subscribe ang aking YouTube channel dahil malaking bagay po ito para mas lalo pa po nating ma-improve ang ating munting channel. So katulad po na sinabi ko kanina, ang paksa natin ay patungkol nga po dito sa giyera sa Iran at syempre ang epekto nito sa presyo o pandaigdigang presyo ng petrolyo, lalong-lalo na sa ating bansa. So alam naman po natin na itong linggo na to ay nakatakda ng magtaas ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. Kung hindi po ako nagkakamali ay aabot po ng mahigit 20 pesos ang dagdag sa diesel at around 10 to 11 pesos ang dagdag naman sa gasolina at sa kerosene ay ganun din po yata mga around 20 pesos din. So napakalaki at napakabigat po niyan para sa isang bansa na kagaya natin at alam naman po natin ang kaakibat niyan kapag tumaas po ang presyo ng petrolyo. Naturalmente lahat po ng mga basic goods po natin ay tataas. So magmula sa pagkain at kung ano-ano pa, yan po ay tataas. So ang mahihirapan po yan, syempre tayong mga pangkaraniwang tao. Pero syempre madalas tayo ngayon nanonood ng foreign news para ma-update tayo sa mga kaganapan dyan na sa Iran. Alam naman po natin na binobomba ngayon ng US at Israel ang Iran dahil syempre baka naman po doon sa hindi pa nakakaalam kung ano po ang dahilan kung bakit binobomba ng US at Israel ang Iran ay dahil sa di umano ay nakapag-develop na ng around 60% ng nuclear materials ang Iran at syempre saan po ginagamit karaniwan ng mga nuclear chemicals. Karaniwan po niyan ay siyempre ginagawang armas po yan. Warhead, ginagawang nuclear warhead at yan po ay mapaminsala, At yan po ang iniiwasang mangyari ngayon ng US at Israel. Ayon po siyempre sa pahayag nila dahil hindi naman po natin direktang alam talaga kung may mga ganun pang materyales ang Iran dahil alam naman po natin na nung nakaraang taon po ay binomba na rin ng US ang mga facilities ng Iran na nagdi-develop nitong mga sangkap na to sa paggawa ng nuclear weapons. So halos mahigit isang linggo na pong pinauulanan ng bomba ng Israel at US ang Iran at syempre kaakibat nito ang pagtaas ng presyo dahil syempre gumaganti rin naman ng Iran. Pero ang masakit po nito, ang isa sa pinakamasakit na dahilan po nito kung bakit tumataas ngayon ang presyo ng petrolyo sa buong daigdig ay malaking porsyento po ng langis sa buong mundo ay nanggagaling po sa Middle East at alam naman po natin na ang Iran ay walang pakundangan na binobomba ang kanyang mga karatig na bansa. So Middle East, lahat ay nadamay na dahil marami pong US bases ang maraming base ang US sa Middle East dahil syempre
nagbabantay din po sila doon sa mga hostile countries na kagaya ng Iran. At syempre, binabantayan din po nila yung mga bansa na nagpo-produce ng langis. So, hindi po siguro alam yan. Di ba? Yan ang isa sa mga unang dahilan kung bakit nandoon ng presensya ng mga base ng US para bantayan yung pandaigdigang supply ng langis. Di ba? So, kamakailan lamang ay nagdeklara ang Iran na sarado ang Strait of Hormuz o kung saan doon dumadaan ang mga inaangkat na langis sa buong mundo. Parang maliit na channel po yun. Daanan, na sinarahan ngayon ng Iran, bagay na lalong nagpataas ng presyo ng langis, o ng petrolyo sa buong mundo. Pero ako naman, ang basa ko dyan, syempre lalagyan din natin ng konting malisya kung bakit nagkaganon. Maaaring ang napapanood po natin sa balita ay lugar ng terorista o terorismo ang bansang Iran, na syempre marami naman na nagpapatunay ng mga bansa na talagang doon nang gagaling ang mga terorista. So, ay pinuponduhan ng Iran ang mga terorista para magpalaganap ng kaguluhan sa buong mundo. Common knowledge na po yan. So ngayon, hindi na po tinitigilan ng US at Israel ang Iran. So ang gusto na ngayon, ni President Donald Trump is totally sumuko. Sumuko na ang gobyerno ng Iran para mamalitan na sila. At ang mangangasiwa niyan pansamantala ay ang mga bansa na nagnanais na maibalik ang normalidad, kapayapaan sa Iran. Na hindi naman masama, di ba? Kaya nga lang siyempre, alam naman po natin sa gitna ng kaguluhan, lalong-lalo na nagpapaulan ng kaliwat kanang missiles ang US at Israel. Maraming sibilyan ang nadadamay diyan. At syempre, alam naman po natin na may mga Pilipino rin po na nagtatrabaho sa Iran at sa Middle East na kung saan naapektuhan po ng malaki. At ngayon nga po ay nahihirapan ang ating gobyerno, na ma-repatriate o mapauwi ang ating mga kababayan dahil syempre, kaliwat kanan ang bombahan at hindi po ngayon bukas ang himpapawid ng maraming bansa sa Middle East. At kung meron man, malaki ang banta na baka ito ay tamaan ng mga missiles at syempre may mamatay. Huwag naman po sana, di ba? So, halos lahat po ng bansa ay namumroblema ngayon, kasama na ang ating Pilipinas, gobyernong Pilipinas, kung paano po natin mapauuwi ang ating mga kababayan na nais nang bumalik dito. Pero syempre, may mga ilan din po mga Pilipino ang ayaw umuwi dahil aminin man natin at sa hindi, mahirap ang buhay ngayon sa Pilipinas. At kung uuwi nga naman sila rito, walang trabaho o walang kasiguruhan na matutulungan din sila ng ating gobyerno. So mas ninanais pa nila na manatili doon, bagamat delikado po talaga dahil napapanood naman po natin. Ako, mas lalo na ako, nakikita ko sa foreign news, kaliwat kanan po talaga ang bombahan. At kani-kanina lamang po may mga oil depot ang binomba po ng US. So talagang magulo po talaga ron. Hindi rin ako nagtataka kung bakit ganun kalaki ang itataas o itinaas na ng presyo ng petrolyo sa ating bansa. At may mga tumutulig sa naman diyan at nagsasabi na marami ang magsasamantala. Hindi po natin maiaalis talaga yon dahil yan po ay hanap buhay. Pero syempre kailangan maging
mapagmatsyag po tayo. Pero katulad ng sinabi ko, kanina lamang po, i-analyze natin ng konti kung bakit ba talaga nag-umpisa ito. Ako, para sa akin, kumbaga ito ay spekulasyon ko lamang. Ika nga, teorya ko lamang ito kung bakit bagamat hindi naman natin nababalitaan na gumante o nagdulot ng kaguluhan ng Iran kung mga nakakaraang linggo o buwan pagkatapos ng sila ay binomba ng US, bigla-bigla na lamang pong ika nga pinaulanan sila ng missiles. Syempre, ang factor nito, unang-una, alam naman po natin na hindi na masyadong popular si President Donald Trump sa kanilang bansa. At kumbaga, parang isang paraan ito para ma-divert ika nga yung lumulubog na popularity ni President Trump papunta dito sa digmaan sa Iran. Bagamat siyempre, questionable, kahit sa akin questionable rin kung bakit binomba ng ganun-ganun na lamang ng US at Israel ang Iran pala, US tuloy. Ganon din ang presidente ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu. Alam naman po natin na maligalig din o medyo mabuay din ang kanyang posisyon ngayon bilang pinuno ng Israel dahil nakaamba po sa kanya ngayon ang kutakot-takot na demanda at kung ano-ano pa at parang ika nga nagtutugma ang layunin ng dalawang pinuno, ni President Trump at ni Prime Minister Benjamin Netanyahu, dahil alam naman po natin na magkadikit yung dalawa na yan. So, best na ika nga para malihes ang atensyon ng tao, ng buong mundo sa kanilang dalawa, sa kanilang personal na problema, sa kanilang posisyon, di ba, mag-umpisa ng gera at kumbaga malihis ang atensyon ng tao magmula sa kanilang political career papunta sa gera. So, ang isang nakikita ko pong dahilan nito kung bakit nag-umpisa itong problema na to ay dahil syempre sa kanilang mga ika nga political situations, di ho ba? So, i-research niyo po yan. Si Prime Minister Benjamin Netanyahu, alam ko, may demanda siyang nakaamba sa korte nila at napipintong mapaalis. So, para hindi siya mapaalis, kailangan magkaroon ng kaguluhan para ika nga magkaroon siya ng total control sa gobyerno. At pagka nagkaganon, maaantala, hindi man, makakalimutan na yung mga demanda na yun. Siyempre, alam naman po natin na matagal ng pinuno ng Israel si Benjamin Netanyahu at kung dudumihan talaga natin ang ating isip, ayaw niyang mawala sa pwesto. Ganon din po si President Donald Trump. Kaliwat kanan din po ngayon ang mga iskandalo na kanyang kinapapalooban. At ang pinaka-recent ika nga neto ay yung Epstein Files. Ika nga na kung saan ay nadawit ang kanyang pangalan. Di umano sa mga records na nakikita natin, napapanood natin sa mga foreign news ay di umano ay nagkaroon siya ng isang physical na paano ko ba ano to? Kumbaga nagkaroon siya ng hindi magandang gawain sa ilang mga minor na kababaihan na ibinugaw sa kanya ni Jeffrey Epstein. So again, i-research niyo po yan si Jeffrey Epstein. At yan po ngayon ang isa sa mga iniimbestigahan ngayon ng Senado at Kongreso sa kanilang bansa. At nadadawit nga po ang pangalan ni President Donald Trump. Hindi lang po yan, yung mga ICE agents nila, yung mga nagpapadeport ng mga illegal immigrants sa kanila, nagkakaroon din ng problema dyan, at kung ano-ano pa. So, para ika nga malihis ang atensyon ng kanilang mamamayan at ang atensyon ng mundo sa kanilang dalawa,
binomba nila ang Iran. So isang ano yun, isang teorya ko lamang po yun kung bakit ika nga bigla-bigla na lang na nagdeklar sila ng gera sa Iran. Bagamat alam naman natin, o ulit-ulitin ko, na notorious ang Iran sa mga terorista. So, given na yon. So, parang may konting validor doon sa kanilang ginawa. At ang kanilang nais, ang tuluyang pagsuko ng gobyerno ng Iran sa kanila, nang sa ganun, mapalitan nila ng mas maayos na gobyerno ang Iran. Bagay na nakakaapekto rin sa Middle East dahil binobomba rin ng Iran yung, kumbaga, dinadamay din ng Iran yung mga kaalyadong bansa ng Israel at US sa Iran, sa Middle East. So, kaya mataas ang presyo ng petrolyo. Ang isa pa dito, ang nakakalungkot pa rito, may mga balita pa nga na ika nga tinutulungan di umano ng China at Russia ang Iran para ma-counter o maprotektahan ang Iran. So parang ang nagbibigay yata ng impormasyon sa Iran, sa gobyernong Iran, ay ang Russia at ang China di umano ang nagsusupply ng mga missiles, ng mga drones, yung mga sumasabog na drones sa Iran para maka-counter sila sa atake ng US at Israel at makapagdala rin sila ng perwisyo sa Middle East. At syempre, alam naman po natin na Russia ang isa sa mga nagsusupply din ng langis o ng petrolyo sa buong mundo at papabor ito sa kanila. Ang sinabi ni President Trump, hindi magtatagal ng 4 na linggo ang digmaan na to at babagsak ang gobyerno ng Iran. Pero sa nakikita kong senaryo ngayon, dahil naibalita nga na nakikialam o tumutulong ang Russia at China sa Iran, parang ang plano yata dito na nakikita ko ay mapatagal itong gera na to. Dahil ang makikinabang na higit dito, unang-una ang OPEC. Di ba OPEC? Isa po yung organisasyon o samahan ng mga bansa o mga oil producer sa buong mundo at miyembro dyan ang Russia. So, ang tanong din dito, ano ang pakinabang ng China dan? Alam naman po natin na hindi sumusunod ang China sa mga sanctions na ibinibigay ng US pagdating sa pagbili ng petrolyo sa Russia. So, maaaring nabibili ng China sa higit na mas mababa na presyo ang petrolyo na inaangkat nila sa Russia kapalit ng pagtulong sa kanila sa Russia para matulungan o maayudahan ang Iran para tumagal ang gera. Para na sa ganun, pumanik ang presyo ng petrolyo na ang OPEC at Russia ang makikinabang. So, kung iisipin nyo, talagang totoo yung kasabihan na sa lahat ng digmaan, meron talagang nakikinabang. At sa kasamaang palad lamang po, isa tayo sa mga naaapektuhan nito at mangilan-ngilang bansa lamang ang nakikinabang sa gera. Siyempre, Middle East, alam naman natin na oil producing country yan, kasama ang Russia. So, Russia rin ang makikinabang dyan. Alam naman natin na maraming sanctions ngayon ang Russia. So, kung maraming mga bansa ang patago na bumibili sa kanila ng petrolyo, makikinabang ang Russia dyan. Hindi ho ba? Hanggat nagpapatuloy ang kaguluhan sa Middle East. So, yung petrolyo ng Russia, maibibenta nila ng either ng lantaran o ng patago sa mataas na presyo. Dahil siyempre, limitado ang supply ng petrolyo sa buong mundo. At ang Russia ang isa sa pwedeng mag-supply ng petrolyo sa buong mundo. Makikinabang sila ng malaki dito. So,
pagdating sa Pilipinas, ano ba ang magiging solusyon natin diyan? Noon ko pa sinasabi, meron akong video niyan at nagkaroon na ng expedition dito sa ating bansa. Uulitin ko na naman. Nagkaroon po ng expedition dito sa ating bansa, sa paligid ng ating bansa, at napag-alaman na meron tayong humigit 23, kung hindi ako nagkakamali, 23 o 25 trillion na tonelada ng langis na nakadeposito sa paligid ng buong Pilipinas, at hindi pa ito inaalok o binibigyang pansin ng ating gobyerno na magkatotoo. So dapat bigyan na ng pansin ng ating gobyerno na magkaroon tayo ng sarili nating supply ng langis. Dahil marami ng eksperto ang nag-research. Pati China, kung hindi ako nagkakamali. Kaya isa yan sa mga ipinuputok ng butche ng China kung bakit nais nila na sila ang mauna sa kontrata sa oil and gas mining sa ating bansa, dahil mayaman din tayo sa langis, sa petrolyo, sa natural gas. So dapat pag-isipan na ng ating bansa na talagang seryosohin na magkaroon tayo ng sarili nating mining, oil mining, na sa ganun makinabang din tayo diyan sa bentahan ng petrolyo sa buong mundo. Noon ko pa sinabi yan. Kung hindi ako nagkakamali, 23, 25 o 28 trillion na halaga ng dollars po yan, dollars. Parang pounds yata. Dollars o pounds, pero hindi naman naglalayo ang presyo nun. Mataas lang ng pounds. Pero meron po nakadepositong ganong kalaking halaga sa ating bansa, sa paligid ng ating bansa. Marami ng mga eksperto ang nagsabi, ang problema nga lamang, siyempre, pilit pa rin nga ikinukubli ito ng ating gobyerno sa atin, dahil alam naman po natin na may mga naglalabi din sa ating gobyerno na huwag payagan yan dahil siyempre, biglang aasenso ang Pilipinas Hindi ho ba? Maraming tao ang makikinabang dyan. At syempre, pili. Hindi lamang ang bansa na maaaring magmina ng mga petrolyo sa ating bansa. So kung ako ang tatanungin ninyo kung sino ang pinakamaganda dyan, kung sino ang makapagbibigay sa atin ng magandang kontrata. Ang China ay sumubok na, pero ang gusto nila, mas malaki ang parte nila kumpara sa atin. So, hindi tayo pumayag doon. Tama yung ginawa ni President Duterte. Parang kay President Duterte pa yun. Parang may mga ibang western country na nais magmina at willing makipag-usap sa atin. Hindi ba dapat umpisahan na natin yan? Hindi lang dapat gas exploration. Dapat pati oil exploration ay payagan na rin natin dito sa ating bansa, na sa ganun, kahit magkaroon man ng problema sa Middle East, may sarili tayong langis. Hindi ho ba? Hindi tayo mamumroblema at isa tayo sa pwedeng takbuhan ng maraming bansa sa buong mundo. So, iyan ang mga problema na nakikita ko na hindi na i-address ng ating gobyerno. Ang isa pa, hindi ho ba? Iyan nga pong pag-repatriate ng mga kababayan natin, parang wala pa rin tayong solidong protocol kung paano ito gagawin. Bagamat alam naman natin na pagdating sa Middle East, magulo po dyan at anytime pwedeng mag-umpisa ang kaguluhan dyan. So parang hanggang ngayon, wala pa rin tayong protocol kung paano natin iaalis o i-repatriate ang ating mga kababayan sakaling may mag-umpisang kaguluhan diyan sa Middle East. Wala. Di ba nakikita natin sa social media ang gulo
Hindi natin maintindihan kung papaano ang proseso nila. Pero dito, sinasabi nila, lahat ginagawa nila. Pero nakakakita na tayo ng mga videos na walang ganun. Walang kaayusan, wala silang patakaran na sinusunod pagdating sa mga ganyan sitwasyon. So dapat isa rin yan sa mga mabago ng ating gobyerno. Pagdating naman sa presyo ng petrolyo, wala talaga tayong magagawa diyan. Di ba? Dahil tayo ay umaangkat lamang ng petrolyo sa ibang bansa. Bagay na siyempre, kailangan na po nating magkaroon ng sarili dahil marami ng eksperto ang nagsasabi na meron tayo talaga. Ang problema lang, yung mga negosyante o bansa na willing makipag-deal sa atin, makipagnegosyo sa atin para masipsip natin yung mga petrolyo sa paligid ng ating bansa. So, ang dami natin pwedeng gawin. Ang nakakalungkot nga lamang po, syempre, alam naman natin na yung mga mayayamang bansa, naglalabi rin yan sa ating bansa na huwag matuloy yan. Alam natin yan. Para syempre, nakaasa lang tayo sa kanilang bansa. In return, yung mga politiko natin, yung mga pinuno natin, alam ko tumatanggap ng malaking halaga sa kanila yan. Kasi kung talagang mahal nila ang ating bansa, noon pa, pinayagan na nila yung oil mining na yan, yung gas exploration na yan, gas mining na yan sa ating bansa. At dapat noon pa, meron na tayong sariling langis na ibinibenta sa ibang bansa. So, dapat ayusin ng ating gobyerno yung kanilang mga sarili. Pero sabi ko na, malapit ng 2028, hindi ho ba? Pwede na natin palitan lahat yan ng mga competent ng mga tao. Hanggat maaari bago. Paulit-ulit ko sinasabi yan sa video ko. Palitan na natin lahat yan. Wala nang ititirang political, mga trapo. Traditional politicians, dapat mga bago na. So, dito ko na muna tatapusin ang video na to. At sa susunod na mga video ko ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. Pero bago po ako magwakas, again, makikiusap po ako. Baka naman pwedeng mapaglaanan nyo ng konting effort yung aking pakiusap na paki-like yung aking video, paki-share kung pwede na rin. At kung maaari, kung hindi naman po nakakabigat, ay paki-subscribe na rin po yung aking YouTube channel dahil malaking bagay po ito para sa akin. So, maraming salamat po sa inyong lahat at magandang araw po sa inyo.